Magandang oras, magandang araw mga ka-art lover, mga kababayan. Well, meron tayong bigyan ng reaksyon dito. Itong opinions ni Mike Abe, isang dating KOJC broadcaster na ngayon ay nagsasarili na ng kanyang mga podcast. Alright, so ito yung aftermath or pagkatapos ng INC rally kahapon lamang. Okay, so saan ba patungo ang rally at ano ba ang resulta? Ano ba ang pwedeng mangyari pagkatapos nilang ipahayag ang kanilang pro-Duterte na rally? Well, narito si Mike Abe atin pakinggan. So, paano po ngayon ito? Itong ginagawa o ginawa ng Iglesia ni Cristo, yung kanilang mga member, na nagpakita ng milyong tao. Hindi lang ho sa Metro Manila, kundi kung saan lugar. Talaga napakaraming lumabas at sila po ay nagrally, nagpahayag ng paliwanag tungkol sa kapayapaan. Rally for peace, rally para sa kapayapaan, pero sinasabi ng ibang na-interview na member din nila, ayaw nila ng impeachment. Dahil dapat daw unahin ang mga issue ng bayan, yung ibang isyu ng bayan. So, ibig sabihin, itong rallying ito for kapayapaan, meron palang demand, meron palang gusto ring palabasin. Hindi lang para sa kapayapaan, kung hindi gusto nila, ay huwag galawin ang impeachment. Parang ganon. Wow. Medyo napapaisip tayo rito, napapaisip din ng marami siguro. Ang tanong ngayon, ang mga politiko ba sa Kongreso at Senado mananahimik dito sa isyong ng impeachment against Vice President Sara Duterte dahil nagrally ang Iglesia ni Cristo? Sila ba ay matatakot o natatakot sa Iglesia ni Cristo? Hindi ba nila gagawin ang kanilang trabaho dahil may rally ang INC? Tanong lang po ako. Hindi natin pwedeng pangunahan sila. Tanong lang ito kasi para maintindihan nyo. Nagtatanong lang tayo kung ano ang pwedeng mangyari. Okay, hindi natin sila pwedeng husgahan. Karapatan ng INC, dati ko na sinabi sa ibang mga video na sila ay mag-rally. Ngayong nag-rally na nga at ipinakita nila ang kanilang organization o relihiyon tungkol sa kapayapaan. Pero may ilan na nag-interview at na-interview, ang gusto pa lang nila walang talagang impeachment. Medyo iba na yan. Medyo iba na yan. Okay, so iba na nga yan dahil yan na ay nagpapakita ng kulay na sila ay panig kay Digong. Dito nasabi ko na medyo narumihan ang kanilang relihiyon dito. Imbis na ang Iglesia ni Cristo ay napaka pro Marcos yan noon pa pro FM yan, pro Apulakay ang Iglesia ni Cristo. Kaya nga kapag nag-decide ng kanilang leader kung sinong susuportahan ay lahat sila doon talaga bubuto yan. Walang no questions asked. Pero dito kasi bakit papanig ka sa talunan, di ba? Kung magsasabong ka, saan ka ba pupusta? Doon ba sa talunan o dito sa magandang klasing manok? Di ba? Ang mga sabungero alam nilang magandang klasing manok Kaya maraming yumaman na sa bungiro, yung marunong tumingin kung anong manok ang magaling. Ganon din sa politika. Bakit ka papanig doon sa talunan? Ang presidente si PBBM yun ang dapat suportahan para may proteksyon din ang Iglesia ni Cristo. Nagkamali sila dito Napakalaking pagkakamali ito. Sa tagal-tagal na nagsuporta ang Iglesia ni Cristo sa mga Marcos, ngayon lang sila nagpapakita na anti-Marcos na sila dahil sa siguro pakiusap ni Kibuloy ay diyan na sila nayari kapag kasama diyan si Kibuloy kasi kung talagang makadiyos yung Iglesia ni Cristo ay huwag kayong makipagkonekta sa demonyo, di ba? Yung grupo ni Kibuloy, alam ko na yung karamihan sa nandyan sa palibot ng rally ay KOJC din yun Sumusuporta yun para marami talagang makikita ng mga tao.
Merong mga KOJC na nakihalo dyan. Ngayon, kung ako'y talagang totoong leader ng malaking grupo ng Kristiyano, ng Iglesia ni Cristo, ay ayokong makipagkaibigan sa mga demonyo. Diba? Anong tingin nyo kay Kibuloy, diba? Kung kayo Iglesia ni Cristo tapos kamustahan kayo kay Kibuloy, ay ibang usapan na yan. Napakasama niyan. Makipagkaibigan kayo sa alam nyo na demonyo. Diba? Yung sinusuportahan nyo, Sara Duterte, saan ba yan papunta? Sabi niya nga, siya yung presidente ng impyerno. Yung ama niya, nagsabi rin na siya rin yung hari ng impyerno. Kaya ang Pilipinas, dadalhin ng mga yan sa impyerno. Lahat ng tao na sumusuporta sa kanila, mga DDS, dadalhin kayo sa impyerno ng dalawang yan. Kaya, Iglesia ni Cristo, nako, ilang milyon ba? Bakit naman kayo nakisali diyan? Kung nagrally kayo, dapat pro-Marcos kayo kasi kayo itatak Marcos. Doon kayo sa kampo ng kadiliman eh. Kaya minus points kayo, demerits kayo kay PBBM pag nalaman kayo. Ay nako, balik tayo kay Mike Abe. Kasi ang impeachment ay nasa sa batas laban sa mga impeachable official kung merong ebidensya. Ang impeachment, natin na kung sinabi, ulitin ko, yan ay obligasyon ng Kongreso at Senado. Pag nasa kanila na, ay trabahuin nila kung ano ang kailang gagawin. Dismissal or itutuloy. Ang trabaho ng Senado, pag nagkaroon ng impeachment trial, magka-trial sila. Hihiring. Ang trabaho ng Kongreso, dahil tinanggap na yung 3 article of impeachment na reklamo, dapat hindi yan nakakahon. Dapat yan ay inaasikaso. Yan ang tanong natin ngayon. Anong gagawin ng Kongreso? Mananahimik ba sila? Pag hindi sila gumalaw at nanahimik, labag yan sa saligang batas. Pagka naman ginalaw yan at tinuusod nila, baka iba ang sabihin ng mga membro ng Iglesia ni Cristo. Pero paano yung ibang relihiyon na complainant like civil society? Ang civil society at saka marginal sector at yung kaparian at mga abogado, yan po ang complainant doon sa 3 article of impeachment na ibinay. So, ano ang dapat manaig dito? Ang kagustuhan ba ng INC? O ang kagustuhan ng mga nagre-reklamo ng impeachment? O ang batas, ang 1987 Constitution, na sinasabi diyan na ang impeachment ay legal, naayon sa batas, laban sa mga impeachable official kung merong mga magre-reklamo o mga ebidensya. Okay, so ito naman ang aking opinions o insights dito sa impeachment. Kung ako si VP Sara, kung ako lang kung ako ang nasa sapatos ni Sara, ay bakit maghintay pa ako na i-impeach ako? Alam naman nila na minority lang yung kanilang mga aliado diyan sa Congress at Senado. Majority ang kay PBBM eh. Kaya kung botohan, talo talaga sila diyan. Ma-impeach talaga. Kaya kung ako, para maganda pa rin ang record ko, kasi kapag na-impeach ka, bad record ka na eh. Hindi ka na makabalik sa kung anumang mga posisyon na gusto mo sa gobyerno. Wala na, bawal na. Kaya wag nang hintayin na ma-impeach. Kung ako dyan, mag-resign na lang ako para sa muling pagbabalik, muling mga elections, ay pwede pa rin kumandidato. Kung na-impeach ka, bawal na eh. Kapag na-impeach ka na, hindi ka na makatakbo sa public office. Yan ang ruling dyan. Baka hindi alam ni Sara yan. Attorney siya, alam niya yan. Bakit ano pa siya? Bakit susugal pa siya sa impeachment na manalo siya? Hindi siya manalo kasi minority sila. Majority ang manalo dyan. Ganyan talaga sa politika. Kung sino ang administration, yun ang majority. Yun ang dapat intindihin. Hindi yung sariling ego, sariling pride, sariling garbo, na yan yung mga pride nila Duterte, hindi nilulunok. Dapat kapag talo, di ba, hands up ka. Katulad sa Amerika, kapag mayroong nagawang kahit kaunting iskandalo lamang ang mga pangulo doon, ay mag-resign ka agad. Walang gulo. Resign ka agad. Personally, mag-resign talaga sila kapag mayroong nagawang iskandalo. Hindi katulad dito eh. Klarong-klaro naman yung mga na yan. Mga OBP budget na yan. Klarong-klaro naman ang ginamit.
sa walang ano, sa hindi tama. Kaya dapat mag-resign na para makabalik pa rin sa pagkandidato kung gusto sa susunod na mga halalan. Sabi ko na kanina, kung na-impeach, hindi ka na makakandidato, bawal na. Kaya pag-isipan, BP Sara, pag-isipan mo yan. Huwag pairalin yung tigas ng ulo nyo at yung utak nyo na katulad sa ama mo na kung anong gusto ay makukuha sa dahas. Okay, balik tayo kay Mike Abi. Yung proseso ay nagsisimula pa lang. Pero kung hindi ito gagalawin ng mga politiko dahil natakot sa Iglesia ni Cristo, rally, o meron silang ibang pinanghugutan, ay palagay ko may problema ron. Kasi mababaliwala yung saligang batas, mababaliwala yung karapatan ng mga nagreklamo, at mababaliwala rin ang obligasyon at mandato ng mga politiko na dapat sila'y umaaksyon, i-dismiss or ituloy ang impeachment. Iso ng impeachment. Paano ito ngayon? So mga congressman, mananahimik ba kayo? O mga congressman, paninindigan nyo ang trabaho nyo? Di ba dapat panindigan kung ano sinasabi ng batas? Inuulit ko, 1987 Constitution, kasama dyan, legal dyan, ang impeachment, pagpapatalsik o pagtanggal sa magitan ng impeachment, ang mga impeachable official. Yun po ay hindi pangkaraniwang batas, 1987 Constitution or saligang batas ang ating itutukoy dito. O yung iba, baka may pagka-iba ang pananaw at iba sinasabi. Anong batas na sinasabi mo? Ay ayaw ng Iglesia ng impeachment, ayaw ni Pangulong Marcos ng impeachment. Sandali. Sila ba ang masusunod? Tanong ulit. Sila ba ang masusunod o hindi? O ang batas? Sino ba susundin natin? Yung proseso ng batas o yung gusto ng ibang sektor o gusto ng Pangulo? Sa mga makadidiis at kay Digong, wala siyang susundin na batas. Kasi ang kanyang kamay na bakal daw ang batas. So ganyan yung kapag sila ang uupo muli, ay kamay na bakal, di ba? Walang batas-batas, sabi nga ni BP Sara nung unang pagdating niya sa Kongreso sa investigasyon, walang batas-batas sa akin. O tingnan nyo yun. Ganyan ba yung Vice President magsalita? Kakandidato pagka-presidente, anong gagawin niya sa mga UN Assembly? Kapag mayroong meeting ang United Nations, anong gagawin niya? Anong speech na magagawa niya doon? Di ba? Yung mata lang na ididilat niya, ikot-ikot yung kanyang mata. Yun ang kanyang gagawin kapag may mga meeting ang mga presidente sa United Nations. PBBM, siya na nga yung pang-anim ngayon na nauupo sa mga leader ng United Nations. Merong eleksyon na gagawin Si PBBM ay isa sa nominee. So yung 5 nakaupo, yun yung mga powerful countries in the world sa UN. Kasama na dyan ang Russia, China, Japan, British, Australia. Pero ang pang-anim dyan ay bakante pa raw. Pwede si PBBM dyan. Kaya yan, susunod natin yan na topic. Ang pagiging world leader na ni PBBM kasama ang mga world powers, world superpowers sa United Nations. Okay, tapusin na natin ng video with Mike Abi. Mahirap yan. Katoliko na sumama doon sa nag-file ng impeachment at saka yung marginalized sector, yung mga kaparian niya at saka abogado. Hindi naman pwedeng ibaliwala yun dahil nag-rally ang Iglesia ni Cristo. Hindi mo naman pwedeng ibaliwala yung sinasabi ng Iglesia ni Cristo na kapayapaan. O, tama yung kapayapaan. Pero kung gusto nila kapayapaan, itigil ang impeachment, sandali. Iba yun. Magkaiba yun Yung kapayapaan, susuportahan natin. Pero kung ang papalabasin, itigil ang kapayapaan at magkakaroon ng kapayapaan, huwag ituloy ang impeachment, iba po yun. Ibang issue yun. Masalimuot yun. Hopefully, huwag nilang gawin. Huwag gano'n dapat. Okay, maraming salamat kay Abi Opinions sa kanyang mga insights tungkol sa rally kahapon na nagaganap. Iglesia ni Cristo, pumapanig pala sa mga Digong, sa mga Duterte, sa mga DDS. Pumapanig sa walang utak na si Ruben Padilla.
Di ba? Pinagsalita pa doon ng bigotilyo eh. Naroon pa yung kalbo na parang pugita at isa pang mukhang plantsahan. Kaya ibubuto nyo ba ang mga taong yan? Alam naman natin na maka-China talaga yan. Kahit sinong uupo na presidente, kahit sinong kakandidato na presidente, basta't ang kalaban ay yung mga maka-China, doon talaga ako sa hindi maka-China. Kahit si Manny Pacquiao pa ang iharap dyan kay BP Sara, kay Manny pa rin ako. O kahit si Risa Hontiveros ang katapat sa pagka-presidente ni BP Sara, kay Risa Hontiveros pa rin ako. Kasi hindi maka-China. Nakasalalay dyan ang future ng Pilipinas eh. Kapag maka-China, alam na natin na ang China ay merong wolf warrior diplomacy. Ibig sabihin walang gera. Kundi ang gagawin nila ay gugulatin lamang tayo. Katulad sa ginawa nila sa Taiwan, palaging ginugulat nila hanggang susuko. So, ganyan ang ginagawa nila ngayon sa Pilipinas. Kaya kailangan natin ng Pangulong hindi pro-China katulad ni PBBM. Ako'y magpasalamat sa lahat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi kayong updated sa mga bagong uploads. God bless the Philippines at ingat ang lahat. Perfect. Perfect. Perfect.